Hello, Scorpio Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 4 hanggang 10. So mga Scorpio, ihanda nyo na po ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayo pang malakasang one question, ihanda nyo po yan. Mamaya po sasagutin natin yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga Scorpio, salamat po ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Ganon din po sa mga subscribers natin. Hello po. Welcome po sa ating channel. And i-share nyo rin po tong ating video nang sa ganun marami pong makapanood pa ng ibang Scorpio sa atin. Okay? So, keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. In the background of your reading, meron kang the page, the King of Cups. Sabi dito, Scorpio, ngayong linggong ito, magpakahinahon ka. Alam ko, very passionate ka at palaban ka sa maraming bagay, pero hindi maganda na pinapangunahan tayo ng ating emosyon. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, parati mong timbangin. Timbangin mo muna lahat-lahat bago ka magsimulang magsalita, bago ka kumilos, bago ka umaksyon, o even mag-react man lang, no? Kailangan pag-isipan lahat-lahat ng mabuti because sometimes our emotions ang nakaharang sa ating mga ginagawa. So, ano ang lessons dito? Maging emotionally matured ka, no? Utak ang pairalin at huwag emosyon. Huwag dibdibin lahat ng bagay. Huwag madaling matrigger. Kapag kayang palagpasin, palagpasin. Pag kayang huwag nang i-big deal, huwag nang i-big deal. Okay? Use your head this week. Okay? So, in your core energy, meron kang the Queen of Wands. Si Queen of Wands, sabi dito, panahon to for you to really love yourself. No? Accept who you are. Mula bumbunan hanggang talampakan, dapat tanggap mo kung sino ka. Para nang sa ganun, sa tuwing haharap ka sa ibang tao, you don't feel less of yourself. Hindi ka nanliliit, hindi ka nahihiya, hindi ka takot humarap. Talagang believe ka sa iyong sarili. Panahon to para I don't know why, parang pahalagahan yung sarili mong kaligayahan and don't let anybody stop you from achieving what you want. Panahon to para maging dead maka sa ibang tao. And maaring yun ang rason para hindi ka madaling matrigger, hindi ka madaling maapektuhan or matamaan ng kahit anong nangyayari sa paligid. No? Kumbaga, ginagawa mo lang naman ang gusto mo, pinapayaman mo lang naman ang sarili mo, ine-entertain mo lang naman ang sarili mo, walang masama doon, di ba? So, keber ka na sa ibang tao. What makes you happy, do it. And kung ano man ang sabihin, hayaan mo sila. Because ang maganda dito, masaya ka, maligaya ka. Okay? Queen of Wands, the Six of Wands. Yes, here, meron talagang gagawin kang bago eh. I don't know why. Parang leader ka this week eh. Parang meron kang malaking task or malaking assignment na sa'yo ibibigay. Kaya importante dito na confident ka, Scorpio, sa iyong sarili na magagawa ko to, maipapanalo ko to. Alam mo na maraming pressure sa iyong paligid. Maraming taong nakatingin. Either they want you to fail or they want you to win. But nevertheless, they are watching. Diba? So, kahit na maraming matang nakatingin, gawin mo yung makakaya mo. Mag-focus ka sa goal with many confidence in your heart kasi magagawa mo yan. Kaya, huwag kang panghinaan kapag meron kang narinig, kapag meron kang pambabash na nasagap, no? Gamitin mo yung fuel para lalong husayan because you have the power to win. You have the power to be victorious this time. Kaya, do your best, love yourself, kayang-kaya mo yan, you will win this. Okay? So Scorpio, ano ba tong mga laban mo this week na sabi mo, teka, nakaka-pressure pero gagawin ko to? I-comment mo yan sa baba, i-manifest natin para nang sa ganon, magawa mo ng tama at maipanalo mo. Comment down below, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Seven of Cups.
Sabi dito ng yung spirit guides, mag-focus ka sa mga dreams mo na gusto mong gawing reality. Minsan, ang dami-dami mong pangarap. Gusto ko yun, gusto ko yan, gusto ko simulan yun, gusto kong abutin to. Pero na-realize mo ba na parang hanggang pangarap lang siya? Meron ka daw bang ginagawa para matupad siya in your reality? Meron ka bang action or confidence man lang para simulan yan? Sa panahon to, Scorpio, para dalhin ang pangarap sa aking realidad. Kumilos ka para matupad siya. Okay? Seven of Cups, you have the Seven of Pentacles. 7-7 is really lucky energy. Maswerte ka this week, Scorpio. Kaya sulitin mo ang swerte na yan. Sabi dito, yung pangarap ay nangangailangan na hard work. Kailangan mong kumilos, kailangan mong magtanim, kailangan mong mag-effort, kailangan mong gumalaw para magbunga siya para sa'yo. Hindi siya parating nasa isip lang or pangarap lang. Panahon to do the hard work, to do the right thing. Magpawis, magpagod, magpuyat para maganap siya. Okay? So ano ba tong pangarap mo na to? Na nasa panaginip lamang, nasa pangarap lamang. At ano ba ang ginagawa mo para matupad siya? Comment down below. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the star card. Kailangan mong paalabin this week, Scorpio, yung pag-asa sa puso mo. Kasi minsan kahit may gusto ka, iniisip mo agad na ay baka hindi ko matupad, ay baka hindi maganap, ay baka hindi ko ma-manifest, ay baka mag-fail lang. Ang ganda-ganda sana ng pangarap mo, pero ikaw mismo ang naniniwala na hindi mo kaya. Ikaw mismo ang nagbibigay ng direksyon sa yung frequency na baka hindi to maganap, baka hindi ko magawa. No? Sa panahon to for you, Scorpio, to believe in your dreams, believe in yourself, and do not lose hope. May pag-asa ka pa, kaya continue working on it, continue creating, continue building dahil nasa spotlight ka ngayon eh. No? Kitang-kita ka ni universe na, uy, si Scorpio ang sipag. Uy, si Scorpio napaka-dedicated niya. Continue mo gawin yan, darating din sa'yo yung pangarap mo. Okay? The star card, the Queen of Swords. Queen of Swords all about you having this firm decision na papanindigan ko to, gagawin ko to, ano man ang mangyari, tutuparin ko tong pangarap kong to. Parang ganyan. So, nasaan ka ba sa punto na yan, Scorpio? Are you willing to really put your head and heart sa isang bagay? Or magde-decide ka na, ayoko na, uwi na ako, quit na ako, suko na ako? Alin dito ang balak mong gawin? Kailangan mo mag-decide patungkol sa iyong pangarap. Lalaban ka ba? Or babawi? Alin dyan ang sex bomb move mo, no? So nasa kamay mo daw yung katuparan ng dream mo. It's all about you making a choice, making a sacrifice, and opening the path for the future. So ngayon tumayo ka dyan, magsalita ka, kumilos ka na, kung talagang gusto mo tong mangyari sa buhay mo. Lalaban ka ba o babawi ka? Okay? So, Scorpio, taga saan po kayo, no? Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading? Comment down below. And ano po yung fiesta na meron sa lugar ninyo? Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Swords. Okay. Marami ka ng kasawiang palad in the past. Marami ka ng mga failures, mga broken-hearted moments, mga kasawiang palad na hindi mo alam kung paano ba ako nakasurvive doon. Pero at some point, panahon na to para maghilom ka eh. Scorpio, panahon na para kunin lang yung mga lesson doon. Huwag mo nang balik-balikan pa. Huwag ka nang bitter. Huwag ka nang mag-isip pa ng sisisihin, no? At yung mga regrets, nako, tantanan mo na yan. Isipin mo na lang kung ano yung mga natutunan mo doon na pwede mo i-apply sa bagong buhay mo ngayon, no? Kung ano man ang nangyari dati, yun ang bumuo sa pagkatao mo ngayon. No? So kung ano yung mga dapat iwasan, kung ano yung mga dapat layuan, kung ano yung mga na-realize mong mali, yan yung mga bagay na magpapatatag sa'yo. So now, do the right thing. Gamitin mong angkla lahat ng pagkakamali before para sa laban mo ngayon, hindi na mangyari ulit yan and totally maging successful ka na. No? At sabi rin dito bilang payo sa'yo, Scorpio, kung ano man ang nangyari sa'yo dati, hindi ito ang magde-define sa'yo ngayon. Kaya,
Continue to love yourself, be confident again, lumaban ka ulit, at huwag mong hayaang ikadena ka na mga past heartbreaks mo. Okay? The Three of Swords, the Three of Wands. Wow. Meron po kayong 3-3 here. Ibig sabihin, angel number yan of ancestors' love. Meron po kayong namayapang kamag-anak na hanggang ngayon, pinoprotektahan ka pa din. Kapag nagdarasal ka, talagang iniingatan nila yung dasal mo at talagang gumagawa sila ng paraan para sa'yo. So mamaya, after watching this video, magtirik ka ng kandila o kaya magdasal ka para pasalamatan yung mga kamag-anak mo sa kabilang buhay na pinoprotektahan ka pa rin hanggang ngayon. Okay? So, the Three of Wands, clarifying our Three of Swords. Yes, pinapayuhan ka talaga to move on and wala nang balikan ito. Parang pinapayuhan ka na umalis ka sa mga lugar, sitwasyon, or umalis ka sa mga espasyo kung saan ka talaga nakaramdam ng pinakamasakit na experience, no? Because you deserve something new. Some of you lilipat ng bahay, lilipat ng bansa, lilipat ng trabaho o kumpanya kasi very toxic na eh. And you feel like, I need a fresh air, I need a fresh life, I need a new beginning. So, nag-expand ka ngayon, nag-grow ka ngayon. Alam ko na for a very long time, ang tagal mo naghintay. Inisip mo kung kailan ba to darating, nakakapagod na, nakakawala ng pag-asa. Pero may darating na balita ngayon eh. Matagal mo tong hinintay na papawi doon sa lahat ng sakit ng paghihintay. No? So ngayon, pag dumating siya, charge forward. Huwag mong sayangin yung chance kasi malaki ang pagkakataon mo dito para manalo dyan. So, a successful estado ng buhay mo ay maaari mong abutin kung kakawala ka lang sana sa mga heartache mo at bibigyan mo ng chance na humakbang ka sa mga bagong bagay, walang duda. You're on the path to success. Okay? In the area of your near future, meron kang the Moon card. Sabi dito, lahat ng tanong mo in the near future, masasagot. Kung bakit ka nahirapang tuparin yung mga pangarap, bakit ang hirap-hirap abutin yung dream or wish, bakit ako nasaktan noon, bakit ako napurnada noon, bakit ako na-disappoint dati, no? At bakit ngayon lang dumating itong bagong blessing na ito, no? Everything will make sense. You will realize na, oo nga, right timing ito. God wants me to learn life for what it is. Nang sa ganun ma-appreciate ko yung buhay ko in the near future. Because talagang naranasan mo na yung iba't ibang bagay eh. Pagkadapa, pagkalugmok, iyak, kasawi ang palad, halos lahat na naranasan mo. Pero kaakibat nun yung kalmado ka lang dapat. You know in your heart na hindi ka papabayaan ni God. And that when you love yourself today and you accept who you are, authentically, really, truthfully, doon ka magsimulang maka-attract ng mga karapat-dapat at saka effective na chances na maaari magpanalo sa'yo. No? So, in the near future, lahat to tatawanan mo na lang. Lahat to may isip mo na lang na parang, ay oo nga, pinagdaanan ko yan. Grabe, no? Pero ngayon malawag na sa puso mo kasi nagawa mo, naabot mo. So, every question will have its beautiful answer. At yung answer na yon magpapanatag sa'yo. Okay? The Moon card, the Sun card. Yes, kung galing ka sa dilim, talaga namang liliwanag ang buhay mo. Lahat ng malabo, magiging sigurado. Lahat ng walang kasiguraduhan ay makakaroon ng konkretong sagot. And you will be very, very happy. Malaya ka na at hindi ka na bitter pa sa mga pinagdaanan. It's all about you enjoying your life. Kung nanggaling ka sa lubak, naku, asahan mo yung magandang pag-angat mo dyan. From darkness to lightness, from pain to happiness, from pagkalugmok to kaligayahan, talaga namang may shift para sa'yo. Liliwanag din ang buhay mo. At may intindihan mo din na kaya kailangan kong pagdaanan yon para ma-appreciate ko yung ganda ng buhay ko in the future. Okay? Huwag ka mag-alala, lumabas na si Sun card. Ibig sabihin, maganda ang linggong ito at saka you will gonna be okay. Okay? In the area of your challenge, meron kang the Six of Wands. 2 beses pa lang lumabas Six of Wands dito, talaga namang matagumpay, talaga namang flying colors. Kailangan mo lang talaga mag-focus, you're gonna be there. Okay?
6 po ay angel number of reflection. Sabi dito, magbalik tanaw nga tayo. Tignan natin sa past kung gaano na ba kalayo ang ating narating. Ano din ba yung mga pagkakamali natin noon na dapat nating itama ngayon? Ano rin ba yung mga dapat nating tigilan, dapat nating i-avoid? Kasi naranasan natin dati, di ba? Naranasan mo na before. So, you know now already kung karapat-dapat ba siya or hindi. No? So, yung reflection na yan, mahagamit mo para itama yung landas. Para makuha mo yung green flag and red flag para magkaroon ka ng tuwid na daan patungo sa goal mo. Here, 6 of Wands in your challenge, sabi dito, focus tayo sa ating goal. Walang distraction, walang temptation sa paligid. Talagang nakatutok lang tayo sa goal natin para maganap siya. Okay? Ramdam ko dito, magkakaroon ka ng maraming distraction para maiwas ka sa dapat mong gawin. Kaya anong dapat gawin ngayon ni Scorpio? Eyes on the prize. Disiplina. Okay? Halimbawa, itong project na to dapat mong gawin tonight. So pag niyaya ka ni pinsan para uminom, say no. O kaya ngayon, meron kang dapat tapusin na dokumento, pero naalala mo meron ka pang Korean novela na dapat panoorin, discipline. Say no muna sa Korean novela, tapusin mo to. Parang ganon. 6 of Wands, the Hermit card. Yes, sabi dito ng yung spirit guides, if you want to really win, you don't need to isolate yourself. Minsan sobrang mahiyain ka. Sinasarili mo lang yung aksyon, yung problema, yung pasanin. Ang daming tao sa paligid mo na pwede mong arkilahin or pwede mo makatulong para bumilis or gumanda yung andar ng isang bagay. So, sabi dito, no man is an island. Huwag mong gawin to mag-isa. Mas maganda marami kayo, matutumbok mo yan. Okay? Very important yan for you. In your fortune, meron kang in the flow, everything is smooth sailing. So, aandar na po, especially dito, kapag matanggap mo kung sino ka, dire-diretso ka na patungo sa tagumpay mo. Kasi wala nang kahit sino man ang pwedeng gumamit ng kabulukan mo against you. Kasi ikaw tanggap mo na yan. So, nobody can stop you from now on. In your fortune, you have the 8 of Swords. Nako, kung ikaw po'y humaharap sa isang problema, asahan mo, makakalagpas ka dyan. Makakahanap ka daw ng right solution and right way o diskarte para makaalpas ka sa kinakaharap mo ngayon. Kung halimbawa may problema ka sa pera, may problema ka sa trabaho, nako, ngayong linggong ito, makakahanap ka ng solution dyan. Makakahanap ka ng paraan para makaalpas sa problemang iyan. Ang importante dito, Scorpio, you trust yourself. Pinagkakatiwalaan mo ang sarili mo, ang kakayanan mo, at sinasabihan mo ang sarili mo, kaya ko to, malalagpasan ko to, sisiw lang to, may choice pa ako, may option pa ako, kayang-kaya ko tong lagpasan. Okay? 8 of Swords, you have the 9 of Swords. Pero kung 9-9 here, telling you of release. Release. Pakawalan mo lahat ng takot mo, no? Para ma-solve ang problema, kailangan mong pakawalan yung mga negative self-talk, pakawalan mo yung panliliit mo sa iyong sarili, dina-down ka na nga ng ibang tao, ida-down mo pa sarili mo. Diba dapat? Hindi naman, mali yun. So, yung mga problema mo, lagi mong isipin, kayang-kaya kong hanapan ng solusyonan yan. Kayang-kaya kong hanapan ng paraan to. No? Huwag kang bigla-bigla iiyak na lang at sasabihin mong, ayoko na, quit na ako, tulungan nyo ko. Kayang-kaya mong solusyonan ang problema this week. Congratulations. In your divine messages, meron kang what do you need to release? Yes. Ano daw ba yung mga dapat mong pakawalan, mga dapat mong i-let go na nakakasira sa iyong diskarte? Minsan, overstressed ka na. Minsan, nag-overthink ka lang, nag-overanalyze ka lang. Pinoproblema mo yung mga bagay kahit hindi naman talaga problema. Ino-overcomplicate mo yung mga bagay na dapat simple lang. No? So now, take a rest. Huminga ka, inhale. And exhale. Everything will be fine. So do not worry. Do not complicate things. No? Basta i-enjoy mo lang yung ginagawa mo with passion, with love, with affection. Everything will be fine. Okay? 9 of Swords. The 4 of Swords. Yes. Kailangan mo talagang huminga. Kailangan mo magpahinga. No? Kitang-kita ko dito, overworked ka. Some of you ay talaga namang tawag dito, burnout na kasi walang pahinga, walang tulog, walang puknat, walang tigil. Sabi dito, kaya lalo kang hindi nakakapag-isip kasi yung katawan mo pagod.
Kaya lalo kang hindi gumagana ang utak mo, kakaisip ng paraan kasi pagod na yung utak mo. Sabi dito, bumitaw ka muna today, mag-rest ka muna, magbakasyon ka, mag-day off ka. Kinakailangan mo ngayon ng pahinga. Kasi para pag nakapag-recharge ka, pagbalik mo, marirealize mo agad na, wow, may solusyon agad ako. Gets ko na kung anong gagawin ko. It's because nakapagpahinga ang utak mo. No? So, take a rest, magpahinga, magbakasyon, kailangan mo yan this time. Okay? Ang outcome mo, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have a box, you will receive a gift. Meron daw po kayo matatanggap na magandang regalo this time. Mag-thank you ka, bigay ito sa iyo ng Diyos, i-enjoy mo. You have a ring, a marriage will take place, either romantic or business. Meron daw pong union ng dalawang tao, pwedeng lovey-dovey ito. Or meron kang sisimulan na business na meron kang katulong or katuwang. Okay? Nakita ko ribbon cutting, congratulations. You also have bag something important such as new job or a raise. Sa mga nag-anticipate po at nag-manifest ng trabaho, ito po yun, ito na yung sign, may darating daw po sa inyo na bagong trabaho. You have fun, romance, celebration, or party. Panahon daw to have fun. Kung mawala ka sa yung shell, no? Huwag ka mag-isolate dyan and enjoy the company of the people around you. Okay? Ang outcome ni Scorpio for May 4 to 10, you have the Page of Wands. Meron ka talagang itatry na bagong bagay. At kailangan to ng confidence mo. Huwag ka mag-alala, meron kang victory energy, kayang-kaya mo yung pagtagumpayan, kayang-kaya mo yung magawa. Ang importante dito, ready kang tumulay, ready kang sumubok. Wala ka ng inhibitions, wala ka ng takot. Hindi ka na nag-iisip na baka hindi ko kaya, baka hindi ako marunong. Pero dahil you are now trying to think positively at huwag nang i-entertain pa yung negatively, heto ka, meron kang sinusubukan na bagong bagay na maaaring magpa-excite sa'yo na parang sige, try lang natin, subukan natin, baka maganda yan. So, you are now entering a joyous, adventurous, at talagang exciting na journey moving forward. Page of Wands, the Nine of Pentacles. This time, some of you balak magnegosyo. Some of you balak magtayo ng isang sideline na maaaring kumita ka ng malaki. Ano? Nag-iisip ka na ngayon ng pansarili mong pera, pansarili mong ipon, gusto mo na maging financially stable, at gusto mo magkaroon ng solid na income. Ano? Na hindi ka naaasa pa sa ibang tao, kaya meron kang sinusubukan na bagong pagkakataon. Halimbawa, online selling, or YouTubing, baka gusto mo maging content creator, or bala kong magtayo ngayon ng halo-halo or barbecuehan, kaya sabi mo, kaya ko naman, no? So, go push, ilaban mo tong gusto mong bagong gawin, no? Because nakita ko dito na titibay ka, lalago ang kaperahan mo, and kaya mo nang bilhin soon yung mga gusto mo for yourself nang dahil sa sinubukan mo itong opportunity na ito. Congratulations. Okay? Scorpio, pamikit ka na ngayon. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your one question. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Hermit card, the Nine of Swords, and the World card. Okay. At the bottom of your deck, you have the Two of Swords. Sabi dito, kailangan mo na mag-decide tungkol sa isang bagay. Masyadong walang daw siya pinoproblema, pero in reality, kung kakawala ka sa yung shell, kung ikaw ay magtatanong-tanong, kakausapin mo iba't ibang tao sa buhay mo, maaaring makasagap ka ng mas magandang impormasyon na magpapatibay sa choice mo at hindi mo na kailangan pa malugmok ng ganyan. Pinapayuhan ka ng yung spirit guides to really come out of your shell. Meron ka talagang dapat tapusin na, dapat i-kompleto na, i-close na. Kasi panahon na to for you, Scorpio, to enter a new level of your life. Pero ramdam ko dito takot ka pa eh. Hindi ka pa makapag-decide. And minsan nag-self-isolate ka. Imbes na harapin, iniiwasan mo. Imbes na pag-usapan, marami kang excuse. Marami kang iniisip na, kasi ganito pa, ay kasi ganito nga, ay kasi ganyan nga. Kahit na kayang-kaya mo naman siyang itulay. So, pinapayuhan ka dito to take a choice, be brave, wag na masyadong mag-isip ng negatively, at lumabas ka na sa lungga mo because kayang-kaya mo magtagumpay sa isang bagay. Kung ang question mo yes or no, the answer for now is no. Kasi marami ka pang dapat upuan at pag-usapan tungkol sa choice mo. Marami ka pang dapat ayusin sa iyong sarili para hindi ka nag-iisip ng negatively. And marami ka pang dapat ma-realize tungkol sa current state ng buhay mo.
Kapag totoong natanggap mo na yan at natanggal mo itong mga negativity na ito at nakapamili ka na, doon lang magsimulang umandar ang buhay para sa'yo. O yung question na yan. No? So, kinakailangan dito, brave ka. Brave, you are able to take a risk. You are ready to take on the challenge at habulin yung talagang pangarap mo. Now, no muna. No. Because marami ka pang dapat ayusin. Pero kapag inayos mo na yan, balik ka dito, baka magbago ng sagot sa'yo. No? So now it's a no for you because kailangan pang ihanda, kailangan pang maraming baguhin. And soon, when the time comes, pag ready ka na kumawala sa shell mo, dito magsisimula yung bagong sagot para sa'yo. Okay? So balik ka, itanong mo yan kapag na-plancha mo na yan. Okay? So Scorpio, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganoon din po ang inyong May 4 to 10. Sa po kayo naka-resonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Scorpio this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.